Hi, mga nanonood dyan sa live, no? Chill lang kayo, dyan lang kayo, at dito lang tayo sa church, no? Praise God. So, napakaganda po nung inawit natin kanina, no? Napakabuti mo, Panginoon. Amen? Mabuti ba talaga si Lord? Sabi niya, yung kanyang likha, no, na nagpapatunay na napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Sino ba nakakadama ng kabutihan ng Diyos? Alam niyo po kanina, napakasimple lang ng ating inawit, pero napaluha ako. Dahil damang-dama ko yung kabutihan ng Diyos, lalong-lalo na po sa akin, napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Hindi ko maiwasang maluha. Siguro parang nararamdaman ko lang na sa kabila ng pinagdaraanan ko, ang Diyos hindi pa rin ako kinakalimutan, hindi tayo nilalagpasan. No, napakabuti ng Diyos. Amen? So palakpakan natin ng isang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi nga sa Isaiah 66, verse 1, sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, "Heaven is my throne, and the earth is my footstool." So kung ganun pala, ang Diyos, ang kanyang trono ay langit at ang kanyang tungtungan ay lupa. So gaano kalaki ang Diyos na ito? Amen? Kung i-visualize natin sa isip natin, hindi na natin kailangang makitang literal. Isipin na lang natin sa ating puso at sa ating puso, gaano kalaki ang Diyos na ito. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Amen? Kaya yung pinuntahan nyo rito, pinag-aksayahan nyo ng oras at ng panahon, yun yung pinakamalaking Diyos na nasa ating kalagitnaan ngayon. Amen po ba? Manalangin po tayo sandali. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat. Lord, nawa Panginoon sa gabing ito, Lord, sa konting mensahe na ipagkakaloob mo sa amin, Lord, matuto kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, the Holy Spirit move into your special way, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maramdaman namin ang presensya ng Diyos sa gabing ito, Lord. Marami pong salamat kung ano man yung aming mga alalahanin, iniwan sa bahay, Panginoon, hanggang sa bahay lang yon. Pero dito, Panginoon, ang aming puso't kaisipan ay nakafocus para sa iyo. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Build up. Ano ba yung ating team ngayon? Asan ba si Sister Dina? Pwede ba makihingi ng tubig? Kasi parang medyo, si Jericho kasi kinabahan ako sa mga rattle ni Jericho eh. Parang naguguluhan. So building up. Meron pong, nung ako po yung naghahanda ng message, meron pong pumasok sa kaisipan ko, may question, Ang sabi po sa katanungan, why we need to building up? No, marami tayong natutunan, magdadalawang buwan na po itong ating team. Build up yourself. So kailangan po, alam natin kung anong question ito. Why we building up? Salamat, Sister Rachel. Why we building up? Ang sabi po, spiritual growth enhances our ability to deal with life ups and down and bounce back from the difficult experiences. So ibig sabihin pala, kaya may building up dahil marami tayong pinagdadaanan. At sa bawat pagdaan natin, minsan, pag hindi tayo ready talaga, nakakababa ng ating spiritual. Amen ba? Ang pinag-uusapan po natin na spiritual growth. Yung building up na yan, ang i-build up natin yung ating spiritual. Kasi sa mundo, maraming building up, di ba? Maraming build up sa mundo eh. Maganda ka lang, kahit wala kang pinag-aralan, pwede kang ma-build up, sumikat na artista.
Sa mundo, maraming building up. Di ba? Pero tayo, iba yung binibuild up sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo dito, naririto tuwing Sunday, tuwing Thursday, merong gustong i-build up ang Panginoon sa atin. At yun, ay walang iba kundi ang ating spiritual na kalagayan. Tandaan po natin mga kapatid, we are Christian. Ang nilalakaran po natin, spiritual. Amen? Kaya kailangan lagi tayong naka-build up. Kasi bakit may building up? Kasi marami tayong mga worn out minsan sa buhay. Minsan napapagal tayo. Minsan, alam nyo, kasama na kasi sa buhay yung ganun eh. Di ba? Bilang isang mga Kristiyano, kasama na sa buhay, nawo-worn out tayo. Minsan depressed tayo. Minsan napakahina natin. That's why we need to building up. Amen? Ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Tandaan po natin yan. No? Siguro naisip na natin tayo lang ang nagkukulang. Pero ang Diyos kailanman, isang click lang, isang tawag mo lang, andyan ang presensya ng Diyos agad. Kaso tayo lang kung minsan ang nawa-worn out. So kailangan natin magpalakas. Amen? So, spiritual growth enhances our ability to deal. Ang sabi nga dito dun sa question, kailangan yung spiritual growth, gagamitin natin ito to deal. No? Para ma-deal natin kung ano yung mga problemang dumarating sa buhay natin. Kasi kapag wala kang dealing, pinababayaan mo lang wala kang deal sa Panginoon, parang ganun lang ang buhay, parang dadaan lang eh. Sa ating buhay spiritual, kailangan may deal tayo kay Lord. At itong deal na ito yung lagi nating gagawin sa harapan ng ating Panginoon to building up and bounce back from the difficulties experiences. So minsan bumabalik yan. Nagba-bounce back sa atin yung mga difficulties, yung mga lumang panahon na, lumang ugali na, minsan bumabalik. So we need to build up. Amen? Hello? Excited ba tayo sa building up? Kasi parang pag hindi ka excited, parang hindi ka excited sa Panginoon. Kasi wala namang ibang gagawa nito kundi ang ating Panginoon lang. Amen po ba? So ang sabi rito, we are talking about building up spiritually, not building up to this world. Hello, hindi natin kailangan ma-build up dito sa mundo. Yes, hindi masamang yumaman, hindi masamang sumikat. Pero kung nasa kalooban ka ng Diyos, go. Pero kung wala ka sa kalooban ng Diyos, tigilan mo na. Di ba? Usapang usapang business lang. Business pala. So amen po, no? Ang sabi rito, hindi tayo nakikipagpaligsahan sa mundo. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, mula nung tayo nakakilala sa Kanya, hindi na tayo makamundo. Di ba? Madalas natin marinig dito sa pulpito yan. Hindi na tayo makamundo. Mga alien tayo dito. Tignan mo nga yung katabi mo, mukhang alien ba? Hindi yung mga alien na napapanood natin na sasama ng itsura. Ibig sabihin tayo yung alien, hindi tayo taga rito. Amen? Taga saan tayo? Alien ka nga. Amen? Sa verse 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. So habang tayo nandito, kailangan lumago yung ating kaalaman. Amen? Ang sabi dito, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glorified both now and forever. So may forever pala. May forever pala. Kaso lang yung forever natin, kailangan lumago tayo sa Panginoon. Kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa Kanyang biyaya.
Tandaan po natin, nabubuhay lang tayo dito sa mundo dahil sa biyaya ng Diyos. Alam mo po yung biyaya, wala kang dapat gawing iganti sa Diyos para magantihan siya. Wala. Nasa biyaya tayo. Ang gagawin lang natin, huwag natin gantihan ng Diyos. Ang gawin natin, tayo mismo ang gumanti sa sarili natin. Gantihan mo nga sarili mo, sampalin mo nga. Pagka medyo naguguluhan ka, medyo ano naman. Amen? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7, ang sabi doon, sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but God gave increase. Di ba? But grow, ang sabi niya, asa na? Ayan na. Ayan. I planted, Apollos watered, but God gave increase. No? Ito tayo. Nagsasalo-salo tayo sa salita ng Diyos. Itinatanim sa atin ng Diyos isa-isa. Pero sino ang nagdidilig? Tayo rin. Pero sino naman ang nagpapatubo? Ngayon, kung wala ang Lord, tutubo ba? Kahit anong dilig mo dyan, kahit anong cultivate mo dyan, kahit anong alaga mo dyan, kung wala ang Diyos na magpapatubo, useless. Amen? Kaya kailangan patubuin natin at patubuin ng Diyos dahil din sa atin. Ngayon, tutubo ba yan? Sabi ng Panginoon, sige, ako magpapatubo. Diligan mo. I-cultivate mo, alagaan mo. Kaso tuwing Linggo at Huwebes, wala ka dito. Nadidiligan ba? Kaso pag Linggo, pag Huwebes, ang dami mong dahilan. Nakukultivate ba? Paano patutubuin ng Lord? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, pinatutubo tayo ng Lord. Kinukultivate ng Lord yung mga salita dyan na nasa puso natin. Tandaan mo yung salita ng Diyos na naririnig natin, naka-stay lang dyan sa puso natin yan eh. Ngayon, tayo lang hinihintay ng Diyos kung lalakad ka ba. Hello. Hallelujah. 2 Corinthians 3:5, make sure kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Ano pa natin? Siguraduhin po natin. Amen po? Hello, siguraduhin po natin. Ngayon sa gabing ito, meron lang tayong konting pag-aaralan. 5 reason lang. 5 reason lang. Sabi dito sa pamagat 5 reason to develop and grow your spirituality. Para mabasa nila. 5. Dira, ang laki ng mata niyan . Sabi rito, 5 reason to develop and grow your spirituality. So may rason pala para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Di ba? Pinag-uusapan natin spirituality. Sabihin mo sa katabi mo, spirituality. Hindi worldly. Asa na? Hindi yata nakopya. Sige, number 1, ang sabi rito, number 1, hopefulness. Hopefulness, pag-asa. Diba? Ang mga Kristiyano ba, full of hopefulness? Punong-puno ba tayo ng pag-asa ng Panginoon? Kasi pag wala kang pag-asa, parang bagyo yan eh. Sino nagre-report ng bagyo? Di ba yung pag-asa? Di ka agad na-gets eh. Pag wala kang pag-asa, pag walang bagyo, walang i-report yung pag-asa. Ngayon tayo, full of hope. Kaya tayo, 5 reasons to develop and grow your spirituality. Number 1, hopefulness. Ang sabi rito, we will always encounter challenges. Amen. Lagi yan, di ba? Paggising pa lang natin sa umaga, may challenges na. We will always in life. But if we stay hopeful,
during these trying times, we will persevere. No, kung mananatili tayong ang pakiramdam natin may pag-asa sa mga dadaan na ito, mananatili tayong persevere. Ano yung perseverance? Mananatili tayo sa pagtitiis. Amen? Sino mga nagtitiis dito? Sino dito nagtitiis sa asawa niya? Sino dito nagtitiis sa mga anak? Sino dito nagtitiis sa trabaho? Yung iba nag-resign na. Diba? Kailangan sa kabila ng lahat, kasi alam nyo dito sa pulpito, wala kang maririnig na mensahe dito na hindi dadaanan yung mga pagsubok. Dahil dito tayo nabubuhay sa mundo ng pagsubok. Sa mundo ng napakaraming dapat nararanasan. Tapos maririnig mo pa dito, hindi naman tayo exempted dyan. Diba? Kahit ba anong kalalagayan mo sa buhay, hindi ka exempted sa mga pagsubok. Kaya laging mayroong pagsubok. So ang gusto lang ng Diyos, sa kabila nito, punong-puno pa rin ang pag-asa mo. Alam niyo ba kung ano yung pag-asa? Yung pag-asa na kahit nakikita mo nang walang mangyayari, kahit nakikita mo nang wala talagang mangyayari, nandun pa rin ang pag-asa mo sa ating Panginoon. Hindi ka nawawalan nito. Kasi pagka nawalan ka ng pag-asa, hindi mo mararating eh. Ano ba yung tinutumbok natin? Ano ba yung nilalakaran natin? Spirituality, kaso nawalan ka ng pag-asa, baka babagsak ka ngayon sa mundo. Diba sabi sa Colossians, nagsimula kayo sa spiritual, pagkatapos matatapos kayo sa laman. Hindi ganon ang program na ginawa ng Panginoon sa atin. Kailangan, prinogram tayo ng Lord, nagsimula tayo sa spiritual, hanggang sa katapusan, spiritual pa rin. Amen? Kasi yung pupuntahan natin, spiritual po yun eh. Hindi naman pagkatapos dito sa mundo, parang wala lang nangyari. Di ba madalas na natin marinig dito, may purpose ka. Madalas natin marinig, hindi ka aksidente. Yung mga nanonood dyan sa online, walang aksidente. Ano gusto nyo? Ikwento ko na naman yung unggoy? Para malaman yung aksidente? So walang aksidente, kaya ang aim sa atin ng Lord, dire-diretso tayo. Amen po ba? Laging may pag-asa. Number 1. So, ang sabi rito sa Joshua chapter 1 verse 9, alam niyo ang Panginoon punong-puno ng pag-asa yan eh. No, isinishare lang ng Lord sa atin yung kanyang pag-asa na ipinagkakalob sa atin. Ang sabi doon, have I not commanded you, be strong and be good courage. No? Do not be afraid, nor be dismayed. So wag tayong matakot, for the Lord your God is with you wherever you go. Hello, kahit saan tayo pumunta, nandun ang Diyos. Di ba, sinare dito ni Pastor Pin, God is omnipresent. God is omniscient. Ano pa yung isa? Omnipotent. Hello. Tapos binanggit natin kanina sa simula, heaven is my throne and the earth is my footstool. Wow! Nasaan ka? Kailangan nasa Lord ka. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen po ba? So number 2, ano yung number 2 natin? Harvey Boy. Compassion and understanding. Ang compassion po sa Tagalog is pakikiramay. At yung understanding is pakikipag-unawaan. Sino rito nakiramay? Di ba pag may patay,
Bakit tayo pupunta sa patay? Makikikape at tinapay? Makikisugal? Di ba kaya ka pupunta ng patay, lalo na pag ang namatay, kaibigan mo, malapit mong kaibigan, kamag-anak mo. Makikisimpatya ka. Di ba? Nakikiramay ka. Ibig sabihin, yung dalamhati na nararamdaman nila, makikidalamhati ka. Hindi katulad yung pupuntahan mo yung naputulan ng paa. Hospital. Naalala ko yung kwento ng pastor namin doon sa Saudi. Pinuntahan niya raw yung naputulan ng paa. Kasi na-aksidente sa trabaho, tapos nabugbog yung binti, pinutol na hanggang tuhod. Pinuntahan niya. Tapos ang sabi niya, Pastor, Brad, nakikiramay ako sa nararamdaman mo. Sabi nung kapatid, bakit? Naramdaman mo na bang naputulan ng paa? So ibig sabihin, makikisimpatya ka lang. Yung bang nararanasan niya, kailangan mo na makiramay. Diba? Dito sa atin sa church, diba? Madalas nating gawin, nakikiramay tayo, diba, sa mga kapatid. Hello? Tapos, nakikipag-unawaan. Ang sabi rito, sa unang utos, diba? Anong unang utos? Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Yun ang tanong. Ayaw mo bang madapuan ng lamok? Ayaw mo bang magutom? Dapat ganun din yung pakikiramay natin sa kapwa. Amen? Hello? Ganon din dapat. Yun yung pakikiramay at yun yung tinatawag na may compassion. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 32, so kailangan natin makiramay. Kasi minsan, yung ugali natin mga Pilipino, yung walang pakialaman, minsan nangyayari yan eh. Doon sa tinitirahan namin ngayon, walang pakialaman doon eh. Pangit pala yun, na kapitbahay mo, di mo makausap. Ano ba yan? And then sabi rito, and be kind to one another. Be kind. Maging, mabait. Tender-hearted. Ano yan? Forgiving one another, even God in Christ forgave you. Pagka medyo nararamdaman na natin na medyo yung kapatid sa atin, forgiving na. Huwag tayong magtanim. Ang sabi nga ng iba, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Tayo naman, huwag tayong magtanim ng hindi pagpapatawad sa kapwa. Diba? Kasi pinatawad nga tayo ng Panginoon, pagkatapos ikaw sa sarili mo, ayaw mong magpatawad. Sino mga natatawa dito? Kailangan nating magpatawad. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang sabi rito, napakadali daw natin tumingin. Tayo daw mga tao, napakadali natin mag-judge. Napakadali natin mag-criticize. Di ba? Pero pagdating sa sarili natin, may puwing ka, ayaw mong tignan, ayaw mong pansinin. Di ba? Para bang yung puwing ng iba lagi mong nakikita? Turo ka ng turo ng ganon. Yung tatlong daliri nakaturo sa'yo. Kailangan baguhin na yan. No? Baguhin natin yan. Amen po ba? So, hope, compassion, and understanding. Number
3, marami pa tayong dapat verse dyan, pero tatagal lang. Number 3, sense of purpose and meaning. Ang sabi rito sa Tagalog, dapat merong kahulugan yung ating layunin. Ano ba ang layunin natin sa mundo? Ang layunin natin sa mundo, ano ba? Sense and purpose and meaning. Sabi rito, give us clear reason for what we want to do. Pinasasabi sa atin ng Panginoon, bigyan mo ko ng isang magandang dahilan kung ano ba ang gusto mo talagang gawin. Ano ka ba? Kakanta ka ba o hindi? Tutugtog ka ba o hindi? Ano ba talaga? Tutugtog, di ba? So ang sabi, give us yung talagang clear reason. Kailangan alam mo kung ano purpose mo, tapos pahalagahan mo. Amen? Sa gabing ito, alam natin kung anong purpose natin. So bigyan lang natin ng halaga. Kung minsan kasi alam natin kung ano yung purpose natin, kaso lang hindi natin pinapahalagahan. Para bang baliwala lang sa atin. Yung pagdalo-dalo natin dito tuwing Huwebes, kahit bako konti lang tayo, pero napakahalaga yan sa paningin ng Diyos. Pahalagahan natin. Amen po? At kasi tuwing mag-aatin tayo ng Huwebes, nakakarinig naman tayo ng salita ng Diyos. Napapalakas naman tayo ng salita ng Diyos. Amen? Sino hindi lumalakas dito? Lumabas na. Ngayong gabi ba, lalakas tayo? Sabi ni Lord yun eh. Hindi naman natin haka-haka lahat yun. Sabi ng Panginoon yun. Umupo ka dyan, pagtsagaan mong pakinggan ang salita ng Diyos. Magugulat ka na lang, what a wonderful God na gagawin sa'yo. Kuminsan kasi parang conclusion agad ang iniisip natin. Nakakaabagot dyan eh. Lalo na si Elder August, pag nagsalita yan, nakakaantok yan eh. Conclusion agad eh. Nandun kagad tayo sa negative. Pastor Pin, ayoko magsalita yan. Nagugulat ako dyan eh. So wag po ganon, di ba? Magkaroon tayo ng tinatawag na kahulugan doon sa ating purpose. Pahalagahan po natin. Amen? Mahalaga ba ang salita ng Diyos? Sino nagsasabing mahalaga? Pumalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahalaga ang salita ng Diyos. So sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Ito yung tumatakbo si Pablo. Ang sabi ni Pablo, tumatakbo ko pero hindi ako sumusuntok sa hangin. May patutunguhan yung pagtakbo ko. Ang sabi rito, therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one beats the air. Sabi niya, tumatakbo ko pero hindi ako sumusuntok sa hangin. Alam ko yung tatakbuhan ko, may patutunguhan. Tayo ba may patutunguhan? Makakita ka lang na sumusuntok sa hangin, yung mga shadow boxing, yung mga boxer talaga yun. Pero tayo, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, hindi tayo nag-aaksaya ng Panginoon ng panahon sa wala. Laging meron. Di ba? Pag salita ng Diyos, laging meron. Kaya sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sa 23 nga, simulan natin, Brad. Pwede ba sa Tagalog? Ang sabi sa 23, ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Diba? Ginagawa ni Pablo yan. Sa 24, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na ang isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo.
Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. So ito hiniling tulad lang ni Pablo dun sa mga runner, sa mga marathoner. No, kasi itong takbuhin ito parang marathon eh. Hindi ito track and field. Kasi yung track and field, mabilis lang yun eh. 100 to 200 meter das lang yun, tsaka puspusan ng takbuhan doon. Itong ating pinatatakbo ni Pablo, para tayong marathon. Hundreds of kilometers yung tatakbuhin natin. So sa starting gate, di ba yung mga marathon sa starting gate, hindi naman yan puspusan eh. Jog lang yan. Para alam kasi nila yung tatakbuhin nila malayo, hundreds of kilometers. Kaya nag-iipon pa sila ng lakas. Ngayon, meron talaga yan na pagdating sa kalagitnaan, merong nauuna, merong nasa gitna, at merong nasa hulihan. Ganyan naman yung mga takbuhan, di ba? So ang gusto lang ng Panginoon sa atin, habang tayo'y tumatakbo, spirituality, sa spiritual na buhay, ang gusto lang, dire-diretso lang tayo. Di ba? Walang magpapahinga. Minsan may nagpapahinga, okay lang yun, magpahinga tayo. Kaso yung iba kasi pag nagpahinga, tuluyan ang nagpapahinga. Tuluyan ang pagkatapos pagka na-enjoy yung pahinga, nawawala na sa takbuhan. Di ba? So ang gusto ng Panginoon, tumatakbo tayong lahat. Kasi hindi naman natin aim yung manalo eh. Sa starting gate pa lang, nung nagsimula tayong tumakbo, panalo na tayo sa Panginoon. Amen? Wala namang talo sa Lord. May talo ba sa Lord? Kahit wala kang trabaho ngayon, hindi ka pa rin talo. Kahit nag-resign ka ngayon, hindi ka pa rin talo. Masi 6 times ka pa nga eh. Hello? May talo ba sa Lord sa pagtakbo? Ibig sabihin nito, tumatakbo tayong spiritual natin tumatakbo. Kaya ang sabi ni Pablo sa 25, tingnan natin sa 25, Brad. Ang bawat manglalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili. Kailangan natin disiplinahin yung ating pagtakbo. Amen? Upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay pangmatagalan at pagmagpakailanman. Hello? Ibig sabihin niyan, hanggat may hininga ka, tatakbo ka. Hanggat may hininga ka, Kristiyano ka. Walang atrasan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay lang, magpahinga tayo. Pero wag lang naman yung pahinga na talagang totally rest sa Panginoon. Amen po ba? So ang sabi ng 26 na tayo. Kaya nga may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sigurado pa tayo sa ating patutunguhan. Sigurado pa tayo sa ating takbuhin. Hihinto ba tayo sa pagtakbo? Sabi mo sa katabi mo, hindi. Malakas, hindi. Dinig na dinig ni Lord dyan, ha? So yun po, nasa na pa tayo? Pangatlo pa lang yun? Pang-apat na yun? Kaso yung pang-5 parang hindi ko yata nagawa. Pangatlo pa lang eh. So pang-apat, ang sabi rito, yung pang-apat natin, inspiration and appreciation. No? Kailangan inspired tayo. Di ba? Kailangan appreciation, yung may pagpapahalaga. Kailangan habang tayo ay tumatakbo, inspired tayo. Kailangan meron tayong pinupuntuhan ng ating pagtakbo. Walang iba yun kundi ang ating Panginoon. Ine-inspire tayo ng Lord. Di ba? Yun yung ating finish line.
Kasi ang finish line naman talaga natin hindi dito sa lupa eh. Di ba? Kaya nga hindi tayo pinapatigil ni Pablo ng pagtakbo kasi yung finish line hindi dito. Tutusin ako, malapit na ako sa finish line. Hindi, sa edad. Ako pinakamatanda sa inyo ngayon dito. Huwag kayong magmalaki. Si Sister Belinda pala. Meron pala. Si Pastora pala, si Pastora. So, di ba, hindi naman dito yung ating finish line eh. Sabihin mo sa katabi mo, hindi dito ang finish line. Doon ang finish line. Kaya walang titigil sa pagtakbo. Yung ating pagtakbo, ito po ay nagpapatunay lang na lumalago tayo spiritually. Amen? Okay, minsan ang tawag dito, na-sprain. Natural lang yun eh. Kasi kaya nga sabi ni Pablo, di ba, mag-ensayo tayo. Anong ensayo? Makinig ng salita ng Diyos, manalangin, sambahin ang ating Panginoon. Yan yung mga ensayo ng pagtakbo eh. No? Kung minsan sumasakit ang tuhod. Parang may mga arthritis na. Kasama yan sa pagtakbo. So, ibig sabihin, sa mga bagay na yan, hindi yan ang mga bagay na magpapahinto sa atin sa pag-forward, di ba? Hindi yan. Kumbaga sa ating pagtakbo, nandyan yung mga suliranin, problema, kabigatan, kasawian, yung mga walang love life, yung mga nabigo sa pag-ibig, kasama lahat yan. Naku, nandyan na pala si Teacher Carlin. Good evening, Teach. Saka na. No? Second Corinthians 2:14. Nandito na ba tayo sa Ayan. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin. O isipin mo, pagtakbo mo, wala kang pangihinawa kasi nasa unahan si Lord. Di ba? Kumbaga yun ang tinusundan natin eh. Subukan mong wag tumingin kay Lord. Di ba si Pablo nung siya ay si Pedro nung sabi niya, Lord, lalakad ako. Anong sabi ni Lord? Come. Di ba? Tatlong bagay yung nakita natin doon. Come, focus, and help. Sabi ng Panginoon, sige, halika rito. Lumakad ka. Matagal na tayong tinatawag ni Lord. Halika rito, umatin ka. At pangalawa, focus. Nung inalis ni Pedro yung focus niya kay Lord, nagsimulang lumubog. Pero nakapakabuti pa rin ng Lord. Dahil nung siya'y lumulubog, tinulungan siya ni Lord. Kaya wag natin masyadong mamaliitin yung paghingi ng tulong kay Lord. Yes, ikiniklaim na natin, pinagpala tayo ng Lord. Pero kung minsan, kailangan natin humingi ng help. Diba? Kaya nga siya yung strong tower. Hello? So ang sabi rito, nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Wow! Ginawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Ibig sabihin pala yung ating victory na kay Kristo. No? Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Saan man kami pumunta? Pumunta ka man ng Canada, pumunta ka man ng Palawan, pumunta ka man ng... Ayan ang purpose mo. Para gamitin ka ni Kristo. Alam niyo po yung parada, kasi yan, sabi ng Panginoon, ni Pablo, ipinaparada tayo ng Diyos sa parada ng tagumpay. Wala tayo sa parada ng talunan. Kumbaga yung parada, kasi bakit tayo pinaparada ng Lord? Kasi ang diablo,
mahilig ding magparada yan ng mga walang kabuluhan. Ipinapakita ng dyablo sa mundo na ipinaparada niya yung mga bagay na pagbigyan natin ng tuon ng pansin. Pero ito, tayo mismo ang ipinaparada ng Diyos. Parang ganito yan eh. Halimbawa, pila-pila tayo. Pastor Tony, Pastor Pin, Pastor Benji, Pastora Belinda. No? Tayong lahat dito, pila-pila yan. Pag may nagtanong, anong pila yan? Parada ng tagumpay, pila ng tagumpay. Di ba? Hallelujah! Kasi maraming pinipilahan sa mundo ngayon eh. Pagka malapit na yung bola ng 2 million sa 649, napakaraming pila dyan. Tapos pagka merong pelikula na napakaganda, pinipilahan. Pagka may pagkain ng mga masasarap dyan sa mga pinipilahan. Ngayon, saan ba tayo nakapila? Ayan ang liwa-liwanag. Pinarada tayo ng Panginoon sa tagumpay. Hindi sa katatalunan. Amen? Kaya sabi nito, ipakilala si Kristo sa mga tao. Alam nyo kaya yung word na perfection, that's not right the word for the Christian. Ang tamang word sa atin, reflection. Bakit? Kasi nagre-reflect sa atin ng Panginoon. Wala tayong kakayanan, pero dahil sa Panginoon, nagre-reflect. Kaya hindi natin ma-perfect yung sarili natin. Kasi merong isang perpekto na naroon sa langit. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Kaya tayo, ang trabaho natin, reflect. Kailangan nakikita sa atin yung Kristo. Kailangan nagre-reflect sa atin yung liwanag ng Kristo. Kailangan lumalabas sa bibig natin yung salita ng Kristo. Reflection, hindi perfection. Amen? So nasa pangatlo pa lang tayo, no? So susunod na lang siguro natin tapusin yung Number 4 pa rin, yung inspiration and appreciation. Romans 12:10. Alam niyo po ang buhay, punong-puno ng inspiration di ba? Di ba? Pagka tumingin ka, pagka tinignan mo yung buhay, kasi ang mga Kristiyano kasi pag tumingin yan, laging positive. Tignan mo nga yung katabi mo. Positive ba? Si Amiga natatawa sa katabi ka. Kalbo lang yan, pero positive yan. Noon sabi rito, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Honor yung ating mga kapatid. Kaya kung minsan pag nakakakita tayo dito sa church, lalo na pag linggo, maraming senior citizen, i-honor naman natin, pansinin naman natin sila. Hindi tayo tumitingin sa anong sitwasyon ng isang tao. Basta't ang sabi ng Panginoon, yun ang sinusunod natin, mahalin natin, magmahalan kayo bilang mga kapatid sa Panginoon. Si brother, ano ba, mahal nyo? Si Brother Emil, mahal nyo ba? Kamahal-mahal ba si Brother Emil? Life is full of inspiration, no? Ang buhay natin punong-puno ng inspiration yan. Alam niyo po ba yung inspiration? Ang sabi dito, when we are looking for it, there is also much to be grateful for despite of the struggle and changes we face. Through spiritual growth, we can learn to see the beauty and wonder in our day-to-day life dahil ang ating inspirasyon ay yung ating Panginoon. Di ba ang ganda pagka-inspired ka ng Lord? Palaging ang tinitignan mo, positive kasi si Lord ka lagi nakatingin. Huwag ka nang tumingin sa mga
Sa Facebook, napakaraming makikita eh. Minsan nagaganon ako, scroll ako. Biglang lalabas yung nagugulat ako eh. Lalo na, kasi pagka ako yung schedule dito sa preaching, sensitibo ako. Sensitive ako masyado. Sabi ko, Lord, teka muna. Luluwalhatiin kita sa Webes, Lord. Scroll agad. Kasi maraming di ba? Alam niyo naman yun eh. Si Emil, alam na alam yan eh. So, kailangan lang natin iwasan. Amen. So, alam kasi natin na mayroong mas makapangyarihan. Kaya tayo nalilimatahan dahil pag in-inspired mo yung Lord, yun ang magtatanggal sa iyo ng lahat sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ng Genesis 1:26, di ba? Ito yung creation eh. Genesis 1:26 ang sabi, let us make man according into our image and according into our likeness. Diba? Kaya tayo nilalang sa image ng Panginoon at yung katulad mismo ng Panginoon. Kaya kailangan inspire tayo sa Kanya. Hello? Wala naman tayong ibang pagkukunan ng itsura kundi galing din sa Lord. Kaya yung mga itsura na yan, kahit ganyan yan, ganyan na talaga yan. No? Inspiration. So marami sanang verse yan eh. So yung last na po, no? Ano yung last natin? Sa number 5? Peace of mind. Kung iisipin mo, parang lang to eh, peace of mind lang to eh. Pero kung minsan may peace, walang mind. Kasi naman, minsan may mind, wala namang peace. So kung titignan mo, parang gano'n lang, no? Peace of mind lang. Parang kapayapaan lang ito ng pag-iisip mo eh. Pero kung titignan mo, isang malalim na salita na pag pinagtuunan mo ng pansin, malaki ang nagagawang paglago sa ating buhay spiritual. Amen? So ang sabi rito, part of our spirituality is connecting to the higher power. So, mind. Pwede nating i-connecta sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Mind lang ha. Huwag nating lalang-langin ng mind. Kasi ang mind, diyan nagbubuhat ang command. Bago mo igalaw yung katawan mo, bago mo isipa yung paa mo, bago mo tignan ang lahat ng bagay, magmumula muna sa mind. Yang sabi ng Lord, we have the mind of Christ. Meron tayong kaisipan na katulad ng ating Panginoon. Kaya ano pang iisipin natin? Kailangan pa ba natin mag-isip nang tayo'y magpakayaman? Pwede, di ba? Kasi mind nga eh. Hindi po masamang magpakayaman. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po masamang magpakayaman, hindi masamang yumaman, hindi masamang sumikat kung kasama mo si Lord. Praise God. So ang sabi rito, the important thing is to sense that there is something greater than ourselves. Lagi po nating ilalagay, isasaksak sa isip natin na merong mas pinakadakila, mas pinakamakapangyarihan sa atin. When we learn how to let go the emotion, yung mga baggage we carry, it really add to peace of mind. Kaya yung mga excess baggage, alisin na natin yan. Makakatulong po yan sa
ating kaisipan. Amen? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, 1 Peter 5:7, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo. Tayo yung sinasabihan. No? Dahil nagmamalasakit siya sa atin. Imaginin mo, ang Lord, pinagmamalasakitan tayo. Sa akin, kung hindi nagmamalasakit ang Lord, baka hindi nyo na ako nakikita sa pulpito ngayon. Amen? Sa kalagayan ko. Kaya, malakas ang loob kong ipagyabang ito na nabubuhay lang ako dahil sa... Kaya nung kinakanta yung napakabuti mo kanina, hindi ko mapagilang hindi umiyak. Nung pag-ship pa lang nung kanta, napakabuti mo. Nagsimula akong... Kung susukatin mo yung kabutihan ng Lord, di ba? Mula sa aking pagkabata, dahil sabi rito, tayo'y pinili na ng Panginoon. Mula sa ating pagkabata, naalala ko noon si Pastor P, nung 5 taon pa lang yan, una ko kasi ako naging Christian sa pamilya. Si Pastor P, pinagpipray ko yan. Lord, yung bunso kong kapatid, gamitin mo. Lumipas ang napakaraming taon, naging addict pa. Pero yung panalangin ko sa Panginoon, hindi nagbago. Pastor na ngayon. Kasi bakit? Nandun yung tiwala mo. Yung iyong pag-iisip ay malumanay dahil sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, although alam natin na laging may pagsubok, laging may pinagdadaanan, pero the best pa rin talaga, di ba, maglingkod sa Lord. Napaka-best talaga. Ngayon nga, kung tatanungin niyo ako kung paano kayo tinitignan ngayon, sige, tanungin niyo ako. Paano? Alam mo, nakikita ko sa inyo, bumubusilak ang inyong mga mukha. Kasi nung nakita ko si Emil, parang hindi naman na iba, lalong bumusilak. Kasi iba ang nakikita ko sa inyo ngayon, yung mga ngiti nyo, napaka-memorable, napaka-inspiration. Diba? Appreciation, may peace of mind. Lalabas tayo sa lugar na ito, taglay-taglay natin ang peace of mind ng ating Panginoon. Amen po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Napakabuti mo. Napakabuti. Aming Diyos Ama. Ang iyong likhay, luluwalhatiin ka. Yes, Lord! Napakabuti mo, Panginoon! Napakabuti mo. Di ka nagbabago kahit kailan. Kahapon, ngayon at magpakailanman. You are still noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Come on! Napakabuti mo, Lord! Napakabuti mo. Come on, itaas natin ang ating mga kamay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Let us lift our hands.
Sa mga sandali ito sa ating pagtatapos, sambahin natin siya. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo, oh Diyos. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Come on, one more time. For the last time, purihin natin ang Diyos. Napakabuti mo. Yes, yes. Aming Diyos. Lord, tinutugon mo ngayon ang aming mga dalangin. Ang iyong likha'y Lord, nagpapagaling ka ng mga may sakit. Yung mga nanonood sa online, Panginoon, pinapagaling mo. Napakabuti mo. Yes, oh Diyos. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at papakailanman. Noon, ngayon. Noon, ngayon. Noon pa man. Sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon. Noon, ngayon. At kailanman. Sa buhay ko'y tapat. Oh, hallelujah. Yes, Father God, napakabuti mo. Walang sukat ang iyong kabutihan, Panginoon. Kung gaano kalayo ang langit at ang lupa, ganon kalayo ang pagmamahal mo sa amin. Ganon kalawak, ganon kalaki. Lord, sa buhay namin, Panginoon, sa gabing ito, lagi po namin bibigyan ng kahalagahan ng iyong kabutihan. Lagi po namin ibabalik sa iyo ang lahat ng pwede naming gawin, Panginoon, bilang nabubuhay dito sa lupa. Sapagkat nilalang mo kami, Panginoon, para ikaw ay sambahin. The reason why we live is to worship you. The reason why we sing is to glorify you, Father God. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, natamnan mo ang aming puso ng iyong kalakasan. Lalabas kami sa lugar na ito, Lord. Taglay-taglay ang lahat ng aming kahilingan. Lord, ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakakakilala sa amin. Patuloy mo kaming bibigyan ng kalakasan sa aming pagtakbo. Tatapusin namin, Lord, ang aming pagtakbo, Panginoon. Kasama ka namin, nauuna ka sa amin. Kaya, Ama, maraming salamat po. Naramdaman namin ang presensya mo narito sa aming kalagitnaan. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang outing sa darating na linggo. Huwag mo pong hayaan, Lord. Huwag mo po kaming lampasan, Panginoon. Lord, kasama ka namin sa aming pagtatravel. Mararanasan ka namin, Lord, sa lugar na iyon. At ikaw ang aming itataas at sasambahin. At mararanasan namin ang enjoyment. Ang mga kasama namin, Panginoon, na mga baguhan ay patuloy mong hihipuin. Patuloy mong paglalagakan ng iyong banal na espiritu. Patuloy mong bibigyan ng pagkaunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, mula sa aming pag-alis at pagbalik, Panginoon, ikaw ang aming divine protection. Salamat po, Ama, sa gabing ito sa aming pag-uwi. You are our traveling mercy. You are our traveling guide, Panginoon. Ikaw ang aming divine protection. Darating kami sa aming tahanan
na may galak sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Lord, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, pagdakila, at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat ay sumigaw ng... Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po. Salamat po.